ni Simon sa Evangelist. Gawin sabi. Sa ibabaw ng biyata ng bawat Gawin sabi ka dito lang kay usap Kaubo. ang mga matataas na tao tungkol sa pagpapalalim ng kanilang pastor. Ang bagal ng mga sasakyang ito, sumasadsad pa. Ating hanapan ng paraan, Ginoong Simon. Ano ang iyong masasabi? Kung ating kukumpara ito sa sinurong panahon, patatayo natin ito sa mga native at influensya, mga pride. Kapag gagawin yan, hindi sila magsikat. Palaga ng mga tao ng bibi! Mapusok niya ideya niyo, Ginoong Simon. Yung kustodyo, makapangyarihan ka, bakit di mo rin hanapan ng paraan? Oo, ngunit sino ang gastos? May mga paraan upang luminis ang bayan. Kailangan naman Ang pagkikita ni Basilio at Simon. Pagbubat ng mga imbala, nakita sina Basilio at Simon. Nakalinig si Basilio ng kaluskos malapit na Kakaoy. Oh, Ginoong Ibarra, sa muli, nagkita ulit tayo. Oo, ako yun. 13 taon ako nagagalang. Ito kayaman at para bagsakin ang masamang pamahalaan. Ano ang balak mo? Upang ilihis ang sanduguan at mapawagsak at ang pamahalaan na naging sanhin ng kasamaan ng Pilipinas. Sumama ka sa akin. Hindi ako sasama sa maras na paraan. Ngayon, labing tatlong wika at manyaga ang nakarintaan ng mga Pilipino. Kailanman ang wikang manyaga ay hindi na natitisa ng mga maraming wika. Ang akademya na inyong ipinatatayo ay para bang binabaliwala niyo ba ang ating wika? Hindi sa ganong paraan ako tayo ng akademya ay upang magamit ang kalaman na payapa at kayamanan at mga plano. Sa pagkalaya ni Cabezang Dades ay ang pagkapanalo ng mga client at ang kawalan ng kapangyarihan ng mamaksakang tao. Dumating si Simon sa San Diego upang mamahagi ng kayamanan at makialam si Simon kay Cabezang Dades. Anong araw, Ginoong Simon? Sa gara-gara mo pala si Simon. Sino itong napapagpanan sa Diyos? Sa aking anak po yan ay si Luis. Binigay ko ni Basilio sa kanya. Kung aking itong bibilihin, bibilihin ko ito ng 500 piso. Hindi po ako makapag-posisyon yan, Ginoong Simon. Kay huli po yan at masyadong may sentimental value po yan sa kanya. Magpapaalam po muna ako, Ginoong Simon, kay huli. Babalik ako bago lumalim ang araw. Ang hindi na bumalik si Dales ay ginawa ni Simon ang tagong revolver ni Dales at agos ni Maria Clara. Hey. Sa wakas, nahanap ko na ang aking hinahanap. Isang taong naging karalitaan ng Espanya. Ginamit ni Simon ang kanyang kayamanan upang manipulahin ang mga nasa kapangyarihan. Mababawasan ko ang iyong utang kapag itago mo ang mga baril at revolver sa iyong tayo. Baril? Magpapahamang ako dyan! Huwag kang mga baril. Kinsa Bahay di? aliman sa lasugan. oh, Ginoong Simon, bakit pa ito ka? Upang bumisita ang Kapitan Tiago at upang bumisita ang Kapitan Tiago at malaman ang pasya.
Ba't diin yung pagiging pagsikat sa Ginoong Simon? Dahil para ito upang mataas masira ang kasamaan ng Kastila at mahayag at masira ang pamahalaan. Oh no, nakita mo ulo. Katapos ng pagpunta ni Simon sa Bereahan, ay nakita ni Simon si Plácido na sinabi ang kanyang pangarap, ngunit hindi ang kanyang pakay. Sinama ni Simon si Plácido sa kanya sa kali ay Ano ang mga punto? Nasa sako, hinihintay ko na lamang ang mga bumbo. Nakahanda na lahat, pati mga bomba. At kung ngayon, lumakad ka, maestro, at sabihin mo sa kabesa sa may tubo na ang kabesa. Bakit po? Dahil kalimot na. Sa diri ay. Nakadiha. Saan naman sila? Ang bag. Problema ko sila. Siya nga pala, Kapitan General, gusto kong malaman ng iba siya upang maging mapayapa at masira upang mapayapa at upang mangingin ang iyong kapangyarihan. Kapangyarihan magpakulong at magpatapon? Pumapayag ako. Ano, upang wala mo rito? Upang minisin kayo. Lakadiha. Mula noon, si Simon ay naglagadlag sa bahay ni Juan Di Mateo Pelaez tungkol sa paglalakad. Plano si Simon ang ipagsika. Upang masira ang Kapitan Diago. Malaman ang siya. Daw. Bungol na. Upang mapalaya ang mga mamamayan at makumpisa ang paglalakad. Pwede mag-video sa ulo. Bayan Clara, nagaling ko lang kanina sa kuwento ng alas 6 sa umaga upang tingnan ang bakay. Maria Clara? Patay? Hindi ito mga... Hindi ito! Hindi! Hindi ito! Bakit? Patay na si Maria Clara. Nawalan siya ng direksyon. Yatiko ang unang pag-aalsa dahil sa balitang pagkamatay Bakit? sa Maria Clara. Bakit? Sa kalsani na Paulita Gomez at Juanito Pelaez, planuhan niya magpasya na sumama sa plano ni Simon. Kapag sasabong dito, masisira ang pamahalaan. Oh shit. Di ko ayaw mamatay si Paulita! Yatiko muli ang plano ni Simon. Ano yun? May magsika na naganap na yanig ang bayan dahil sa pagsikat ng mga kasama at pagbalik ni Simon ng Kapitan General upang magbigay
gulit tayo. Ilis ako ikaw ka. Hihirapan ko ba kayo ginong Simon? Malik na po. Ngunit ano ang ginawa mo, Diyos ko? Kailangan lang magpapasinayan mo. Dahil kapag ako'y magbubuhay, ay malalaman nila ang aking ilong. Sapagkat kapag ako'y magbubuhay, patay, oo, hindi. Makinig ka, Padre Florentino. Ang gabi ay malapit ng magabi. Lalahat ko ang aking hingin para sa iyo. Na ikaw na may mataas na pag-nanalangin sa Diyos. Pagkaramdaman mo, kung may isang Diyos, Nalaman ni Padre Florentino ng paraan upang maisan at malunasan ang kaso. Habang nag-iisip ng paraan sa pagsagot, Ginong Simon, patuwayan kayo ng Diyos. Ginong kanya ang iyong paghihirap. Ngunit ang landas na pagkakas ninyo ay hindi tama. Pagkakas sa maaaring managpuan ang kanyang awa. Ngunit hindi sa Diyos ay paghihiganti. alam ko ang aking plano ay isang mahal. Ngunit ang lahat tayo ay aking Gumamit ka ng paraang hindi na pinag-iintutan. Kagaliyaan ng bayan ay hindi makakamit sa masamang paraan. ano ang gagawin ko? Pagtiis, marami ang nagtiis, mga tao ang naghihirap, at sila ang nagkakalantaan ng Espanya. Pagtiis, yan ang sagot ng Diyos. Ang bayan ay hindi handa. Habang lumalaban ang pamamagitan ng daya at lalo lang ang iyong nabibigo. Mas mabuti mo, mabigo kaysa magtagumpay sa maling paraan. Kagaliyaan ay hindi nabibilit. Ito'y pinagdadaan at inaanin ng mga naman niya ang malakas kupit na pamalisin at pagkatapos ay naghanin na ang kanyang. Iniwan ni Padre Florentino ang babae at tumusbangin ng halak sa dagat Pasifiko. Dala ang kahong bakal na kayaman. Inihagis niya ito sa dagat at nakita niya ang alipay ng tubig na itinungwaka na silong sa tubigan matapos makuha ang mantika. Itago ka sana sa kailaliman kasama ang mga Morales sa Cesar, kung saan ang isang banal at matayong galayan ay kinakailangan ka ng mga tao. Ang kayamanan at karasan ay hindi nagbibigay ng tunay na kalayaan. Ang buhay ni Simon ay kwento ng galit, paghihiganti at pagsusukat. Gaya, Pinakita 30 ng kanyang minutes na. buhay na ang pagbabago ay hindi makakamit sa dahas lamang, kundi sa tamang layunin at malinis na mundo.